Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel ko. Ako po ang inyong lingkod, Misteryo. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, mag-like at i-comment ang inyong sariling mga nakakatakot na karanasan. Malaking tulong na po ito para sa akin. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Misteryo. At sa lahat ng mga nakikinig, tawagin niyo na lang po akong Jomar. Isang food delivery rider dito sa Calamba. Sanay na ako sa gabi dahil madalas late night ang mga order. Pero isang beses may nangyari sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. Taong 2021, bandang alas 11 ng gabi, nakatanggap ako ng order papunta sa may Pansol area. Medyo kabado ako kasi kilala ko yung daan doon na madilim at konti lang ang dumadaan kapag 10 oras ng gabi. Pero dahil trabaho, tinuloy ko. Habang nagmamaneho ako sa madilim na kalsada, bigla kong may napansin na may nakatayo sa gilid ng daan. Babae, nakaputi, nakayuko at basang-basa ang buhok. Ang una kong naisip, baka naligaw lang o inabutan ng ulan. Pero pagdaan ko mismo sa tapat niya, nanlamig ako. Wala siyang mukha. Parang makinis lang na balat, walang mata, ilong o bibig. Napakabigat ng dibdib ko sa sobrang takot. Pinilit kong bilisan ang takbo ng motor. Pero parang may mabigat na mahawak sa likod ko. Ramdam ko talaga na may nakasakay. Paglingon ko ng konti, sa side mirror, nakita ko yung babae na nakayakap sa likod ko. Nakadikit sa balikat ko yung malamig na braso niya. Pagdating ko sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada malapit sa resort, bigla na lang siyang nawala. Nanginginig pa rin ako habang dinadala yung order. Hindi na ako makakain ng maayos at hindi rin nakatulog buong magdamag. Kinabukasan, naikwento ko sa isa pang delivery rider. Ang sabi niya, hindi na ako nag-iisa. Maraming rider at motorista ang nakakakita ng babaeng yun sa daan papuntang Pansol. May naaksidente raw kasi doon ilang taon na ang nakakalipas. Isang babae na nalunod sa resort at sinasabing nagpaparamdam hanggang ngayon. Sir Misteryo, mula nung gabing yon, pag may late delivery na papunta sa Pansol, mas pinipili ko na lang natanggihan. Hindi biro ang karanasan ko. Hindi ko alam kung mababaliw ako sa takot kung muling mangyari sa akin yon. Magandang gabi sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dennis, isang rider dito sa Cebu. Sanay na ako sa biyahe kahit anong oras, pero may isang karanasan ako na kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan. Taong 2020, may delivery akong natanggap bandang alas 2 ng madaling araw. Malapit sa tabing dagat ang address. Medyo liblib na parte ng Talisay. Habang nasa daan ako, ramdam ko na agad ang katahimikan. Walang tao, walang sasakyan, tanging tunog lang ng alon at makina ng motor ko ang naririnig. Nung malapit na ako sa location, napansin kong may isang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Matangkad, payat at parang nakalubog ang mata. Akala ko yung customer ko, kaya tinanong ko, "Boss, kayo po ba yung nag-order?" Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Nilapitan ko ng kaunti pero nangilabot ako nang mapansin ko na wala siyang anino kahit maliwanag ang poste sa gilid. Dali-dali kong pinaandar ulit ang motor at tumuloy sa mismong bahay ng address. Pagdating ko, lumabas yung totoong customer, isang matandang babae. Inubot niya yung pagkain at biglang nagtanong sa akin, "May nakita ka bang nakatayo sa kalsada bago ka makarating dito?" Hindi ko na siya sinagot. Nanginginig na ako sa takot. Ang sabi lang na matanda, "Huwag ka nang babalik dito kapag 10 oras ng gabi. Hindi na ikaw ang unang rider na kinalabutan sa daan na yun." Sir Misteryo, mula noon tuwing may biyahe ako papunta sa tabing dagat ng Talisay, lalo na kapag madaling araw, mas pinipili ko na lang na huwag tanggapin ang order. Hindi ko na alam kung multo ba yun o kung ano man, pero malinaw pa rin sa isip ko yung itsura ng lalaki nakatitig sa akin. Walang anino, para bang nag-aantay ng kung sino.
Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel nyo. Ako po si Limuel, isang grab rider dito sa Pampanga. Hindi ako mahilig maniwala sa mga multo o kung anuman. Pero nung isang gabi, nagbago ang pananaw ko. Bandang 12:00 ng madaling araw, may booking ako papunta sa isang subdivision sa San Fernando. Sanay na ako sa mga late night delivery kasi marami ring BPO workers na nag-o-order sa oras na iyon. Habang nasa loob ako ng subdivision, medyo nahirapan akong hanapin yung bahay kasi walang gaanong ilaw sa paligid. May nakita akong babae sa may waiting shed sa gilid ng kalsada. Nakaupo at nakayuko. Akala ko siya ay nag-order kaya nilapitan ko. Tinawag ko ng, "Ma'am, kayo po ba si Rika? Grab delivery po." Hindi siya sumagot. Nang tumapat na ako mismo, doon ko napansin wala siyang paa. Nakalutang lang yung laylayan ng suot niyang bestida. At nakatungo lang siya. Nakatakip ang buhok sa mukha. Kinilabutan ako, kaya mabilis akong umalis. At tinext ko na lang yung customer para lumabas sa gate ng bahay. Pagdating ng totoong customer, binanggit ko na may babae sa waiting shed. Baka siya yung naghihintay. Nagulat siya at sinabing, "Sir, matagal nang walang nag-aantay sa waiting shed na yan. Bago pa ako lumipat dito, may babae raw na nasagasaan sa mismong kanto na yan. Madalas daw nagpapakita." Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa, pero mula noon, tuwing may delivery ako sa subdivision na yon, hindi ko na tinitignan ng shed. Diretso lang ako sa bahay ng customer. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung lamig na dumadapo sa balat ko nung nakita ko siya. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig dito kay Sir Misteryo. At ganoon na rin po sa inyo, Sir Misteryo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rogelio, jeepney driver dito sa Tacloban. Mahigit 20 taon na akong namamasada at sanay na ako sa mga kalsada kahit 10 oras ng gabi. Pero may isang karanasan ako noong 2019 na hanggang ngayon ayaw ko nang maulit. 10:00 ng gabi nun, pauwi na ako galing sa biyahe. Malapit sa may tulay ng San Juanico, may sumakay na babae. Nakaputing damit, mahaba ang buhok at sobrang tahimik. Hindi ko na pinansin kasi madalas naman akong may pasaherong galing trabaho na tahimik lang. Nagbayad siya ng pamasahe pero nang abutin ko, sobrang lamig ng kamay niya. Yung para bang basang-basang kamay. Habang umaandar kami, napansin kong walang ibang jeep o sasakyan sa kalsada. Tanging kami lang. Nang lingunin ko siya gamit ang salamin, halos mamalipit ako sa sobrang takot. Wala siyang muka, parang makinis lang na balat, walang mata, ilong, o kahit bibig. Gusto ko sanang huminto at palayasin siya, pero bigla akong nakarinig ng boses na parang galing sa loob ng jeep. San Juanico Bridge po, napakalamig ng boses, parang hangin na dumaan sa loob ng tenga. Pagdating namin sa gitna ng tulay, bigla siyang nawala. Hindi bumaba, hindi naglakad, o kahit pumaraman lang. Naiwan sa upuan yung bayad na 5 piso, pero basang-basa na parang galing sa dagat. Kinabukasan, kinuwento ko sa kapwa driver. Sabi nila, matagal nang may nagpaparamdam na babae sa may San Juanico Bridge. Biktima raw ng aksidente at minsan sumasakay sa jeep o taxi tuwing gabi. Sir Misteryo, mula noon tuwing daraan ako sa tulay kapag 10 oras ng gabi, nagdadasal na lang ako ng malakas. Madalas nagdadasal ako ng malakas. Hindi ko alam kung susunod na biktima ba ako ng pagpaparamdam na iyon. Isa lang ang sigurado ako, totoo ang mga multo sa kalsada. Sir Misteryo, magandang gabi po. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa akin 1 taon na ang nakakalipas. Habang nagdi-deliver ako ng pagkain, 11:00 na ng gabi nun, umorder sa app ng pagkain mula sa isang subdivision sa Fairview.
Medyo malayo pero tinanggap ko kasi last trip ko na. Pagdating ko sa subdivision, sobrang tahimik, parang walang tao. Ang liwanag lang ay galing sa ilang poste na madilim na rin kasi mahina ang bumbilya. Nahanap ko yung address, Block 7, Lot 13. Huminto ako sa harap ng bahay. Kumatok at tinawag yung pangalan ng customer na nasa resibo. Ilang segundo, may lumabas na babae. Mahaba ang buhok, maputla at parang sobrang payat. Binuksan niya yung gate ng kaunti at kinuha yung pagkain. Nag-abot siya ng bayad, papel na pera, 200 pesos. Nagtaka ako kasi sobrang lamig nung kamay niya. At nung paalis na ako, narinig kong parang may bumubulong sa tenga ko. Salamat, rider. Kinabukasan, binilang ko yung kita ko. Tataka ako kasi yung perang binayad ng babae, nawawala sa wallet ko. Ang naiwan lang ay parang lumang pera, sobrang luma. 1990 series pa, na parang galing sa lupa. Ikinuwento ko sa kapwa rider ko yung karanasan ko. Ang sabi nila, ilang ulit na rin daw may nagdi-deliver sa parehong address. At palaging babae ang lumalabas. Pero ayon sa mga taga-subdivision, matagal nang sarado yung bahay na yon. At patay na yung nakatira doon. Babaeng mag-isa na natagpo ang walang buhay sa loob ng bahay. Ilang taon na ang nakakalipas. Mula noon, kapag may order akong lumalabas na Block 7, Lot 13, never ko nang tinatanggap. Ayoko nang maulit pa yung karanasan ko. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. At syempre sa inyo na rin po, Sir Misterio. Ako po si Romer. Isa akong delivery rider dito sa Cavite. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan kong hindi ka malilimutan hanggang ngayon. Bandang 10:00 ng gabi yun. May order sa isang barangay malapit sa Dasmariñas. Medyo liblib yung area, pero pumayag akong i-deliver kasi malapit-lapit naman sa ruta ko pauwi. Habang binabaybay ko yung daan, napansin kong kakaunti ang bahay. Puro puno at madidilim na iskinita. Pagdating ko sa address, medyo nagtaka na ako kasi ang tahimik at parang walang nakatira. Bumaba ako ng motor at tumawag sa number ng customer. Walang sumasagot. Maya-maya, biglang may lumabas na bata. Siguro po, Sir Misterio, mga 8 taon. Nakaputing damit. Tinanong ko kung sa kanila ba itong order. Tumango lang siya at tinuro yung bahay sa gilid. Yung kulay asul na gate. Bumapit ako at kumatok. Walang sumasagot. Paglingon ko para itanong ulit sa bata, wala na siya. Parang bigla na lang nawala. Kinilibutan ako pero pinilit kong kumatok ulit. Sa pangatlong katok, bumukas yung gate, dahan-dahan. Parang may nagtulak mula sa loob. Pumasok ako ng konti, sinilip ko. Sa loob, walang ilaw. May isang lamesa at sira-sirang upuan. Wala ring tao. Gusto ko na sanang umalis nang marinig ko ulit yung boses ng bata. Parang naglalaro, pero malinaw na galing mismo sa loob ng bahay. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Iniwan ko yung pagkain sa may harap ng gate. Umalis agad ako at sumakay ng motor ko. Kinabukasan, tinanong ko yung isa pang rider kung alam niya yung bahay na yon. Ang sabi niya, matagal nang abandonado yung bahay. At ayon sa mga kapitbahay, dati raw may batang namatay doon dahil sa sakit. Madalas daw magparamdam sa mga dumadaan. Hanggang ngayon, Sir Misterio, pag nadaan ako sa lugar na yon, binibilisan ko na lang ng takbo ng motor ko. Hindi ko rin tinatanggap yung order kapag sa address na yun papunta. Magandang araw sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Randolph, rider dito sa Mandaluyong. Alam kong maraming kababalagan na ikinakwento tungkol sa mga delivery rider, pero hindi ko akalaing isa ako sa mga karanas noon. Mga bandang 9:00 ng gabi, may order akong dadalhin sa isang lumang apartment building sa may Bonnie Avenue.
Pagdating ko doon, luma na talaga yung gusali. Kupas ang pintura, kalawangin ang gate at madilim ang pasilyo. Sabi ng app, sa 4th floor, unit 402 ang order. Sumakay ako ng elevator pero pagpasok ko pa lang, parang may mabigat na presensya na agad akong naramdaman. Pag-apak ko, nag-vibrate yung phone ko na parang may notification pero pagtingin ko, wala naman. Patungo sa taas ang elevator at pagdating sa 4th floor, bumukas ang pinto. Lumabas ako, naglakad sa makipot na pasilyo, tahimik at tanging tunog lang ng sapatos ko ang maririnig. Pagdating ko sa harap ng unit 402, kumatok na ako. Ilang segundo, bumukas yung pinto. Isang lalaking nakaitim ang lumabas. Maputla ang mukha. Kinuha niya yung pagkain at walang imik. Pag-abot niya ng bayad, sobrang lamig ng kamay niya. Nagpasalamat ako at umalis na agad. Bumalik ako sa elevator. Pinindot ko yung ground floor. Pagbukas ng pinto, laking gulat ko kasi nasa lobby na agad ako. Wala pang isang segundo ang pagitan. Lumabas ako ng building at dumiretso sa motor. Habang inaayos ko yung helmet, napansin ko yung resibo sa app nakatag na canceled, address not found. At ang mas nakakapagtaka, sabi ng guard sa building, sarado at bakante na raw ang 4th floor mula pa noong 2015 dahil may sunog na nangyari roon at maraming nasawi. Hanggang ngayon, tuwing may deliver ako malapit sa Boni, bigla akong kinikilabutan. Hindi ko na rin tinatanggap kapag apartment ang address, lalo na kapag malalim na ang gabi. Sir Misterio, hindi ko na alam kung matatawag ko pang normal ang karanasan kong ito. Isa akong delivery rider dito sa Bicol at halos gabi-gabi akong tumatanggap ng order kahit sa malalayong barangay. Sanay na ako sa dilim, sa tahimik na daan at sa mga alagang aso na laging sumasalubong. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko talaga makakalimutan. 10:00 na ng gabi nun. May nag-order sa isang barangay na medyo liblib. Halos nasa dulo na ng highway. Sobrang dilim ng daan at wala kang ibang makakasalubong kundi mga poste na madalang ang ilaw. Habang minamaneho ko yung motor ko, napansin kong parang may kasabay akong naglalakad sa gilid ng kalsada. Isang babaeng nakaputing bestida, nakatungong ang ulo. Hindi ko nalang pinansin. Sabi ko baka isa lang sa mga residente. Pero ilang minuto ang lumipas, nandun pa rin siya. Hindi man lang nagbabago ang distansya niya sa akin. Parang kahit bumibilis ang takbo ko, pasabay ko pa rin siya sa gilid ng kalsada. Pagdating ko sa mismong address, isang kubo na gawa sa kawayan ang nakita ko. Kumatok ako, pero walang sumasagot. Inikot ko pa ang bahay para tiyakin pero tahimik at madilim. Pagbalik ko sa motor, doon ko lang napansin na yung babaeng nakaputi nakatayo na sa kabilang side ng kalsada. Nakatingin ng diretso sa akin. Sa sobrang kaba, iniiwan ko na yung pagkain sa may upuan sa harap ng bahay at mabilis na umalis. Pagdating ko sa highway, parang gumaan na ang pakiramdam ko at bigla na lang nawala ang kaba. Kinabukasan, tinanong ko yung kasamahan kong rider kung may address ba talagang ganoon sa app. Ang sabi niya, wala daw lumalabas na order kagabi. Lalo na yung address na yon. Matagal nang bakante yung lugar dahil nilubog ng baha ilang taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, iniisip ko kung sino ba talaga ang magpapadeliver sa akin. Hanggang ngayon, iniisip ko kung sino ba talaga yung nagpa-deliver sa akin. At kung ano yung babaeng nakasabay ko noong gabi na yon. Hindi ko talaga hilig ang magkwento ng mga nakakatakot na bagay. Pero itong karanasang ito ay hindi ko malilimutan. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jerome. Nakatira po ako dito sa Laguna. Itong ikakwento ko po ay nangyari noong nakaraang taon. Gabi yun, pasado 11:00,
at may rush order na pumasok sa app. Hindi ko na sana tatanggapin kasi malayo at medyo liblib yung address. Pero dahil sayang din yung kita, tinuloy ko na. Pagdating ko sa lugar, napansin kong halos wala ng tao. Mga bahay, puro nakasarado at sobrang dilim ng paligid. Nakapin yung address sa isang lumang eskinita na halos kasya lang ang isang motor. Pagpasok ko sa loob, may nakita akong lumang bahay na kahoy. May bintanang nakabukas at may nakasilip na bata. Siguro po Sir Misteryo mga 7 taon po siya. Nakangiti. Kumuhay pa nga siya sa akin. Kaya sigurado na po ako na yun na yung address. Tumigil ako sa tapat, kumatok at tinawag yung pangalan ng customer. Wala akong narinig. Maya-maya, bumukas yung pinto ng dahan-dahan. Walang lumalabas. Naisip ko baka nahihiya kaya nilapag ko na lang yung pagkain sa may lamesa sa gilid ng pinto. Nung paalis na ako, nilingon ko yung bintana kung nasan yung batang nakita ko kanina. Wala na siya, pero mas lalo akong kinalabutan na mapansin ko yung loob ng bahay. Walang kahit anong gamit. Parang matagal nang iniwan. Kinabukasan, naikwento ko sa kapwa rider ko yung lugar na yun. Ang sabi nila, totoo raw na may batang tumira doon. Pero matagal nang patay dahil nalunod sa balon sa mismong bakuran ng bahay. At marami na ring rider ang nagre-reklamo na nakikita nila ang batang iyon kapag may delivery order sa lugar. Simula noon kapag madaling araw at malayo ang address, 2 beses ko munang iniisip kung tatanggapin ko pa.